napansin ko na si Pastor Congressman Bishop Benny Abante na parang palaging galit. Kung magtanong siya, ay parang palaging nag-uusig. Nakakahiya po. Bakit? Sapagkat daladala po niya ang titulong pastor. Dapat ang isang pastor ay sa halip na nangungutya ng kanyang kapwa, lalong-lalo na sa ang kinukutya mong tao ay tinuturing mong hindi mananampalataya. Bakit ako nagsasalita ng ganito? Hindi ako dapat nagsasalita ng anumang bagay na masama sa aking kapatid. Pero mali ang kanyang ginagawa. Bakit hindi ito dinidisiplina? Panawagan sa PCEC. Kay Pastor o Bishop Pantoja kay Joel. Dahil lang sa akin nga ng 1 taon sa seminaryo. Bakit hindi ninyo binibigyan ng disciplinary measure si Pastor Benny Abante? Yun. Ang nagsasalita ay kasamang pastor ni Reverend Bishop umano si Abante, Congressman Abante sa Baptist. At sinugod ang kongreso sa nagrarally kasama na yung kapwa pastor na kasama sa samahan nila ni Abante. May revelasyon siya. Pero bago dyan mga kapatid, abay, umiiyak na ang The Revealers. Reveal ng reveal, pero mga kasinungalingan. Eto mga kapatid bahagi, mamaya tatakalakayin natin ito. O, pansinin ninyo ha. At mismo sa kanilang pasugo, mga kapatid. Ayan, dyan tayo sa pasugo. Titingnan natin. Kuya Midan, bago nga pala ito, baka nalilimutan ni Talibong, meron pa siyang pinabanggit sa sulo. Oo, nasa sulo. Oh, mamaya, muli natin yung tingnan, no? Titingnan natin, dapat mabanggit niya yung tungkol sa sulo. Kanina, binitawan niya yun eh. Pero wala siyang binigay na pahina, bibigay niya raw mamaya. Inaabangan ko po yun. Kung kaninong alagad si San Ignacio, alagad siya ni San Juan Apostol kasama si Santo Policarpio. Saan yan mabasa? Ito, research naman pag may time. Kasama na pala. Sige nga. Kasama na. Ano yung bala niya, Kuya Robin? Ano yung bala niya? Biblia ba? Sige nga. Anong bala umano sa akin? Biblia ba? Biblia? Iyon ang mga taga-INC. Pag maipit, wala sa Biblia yan. Pero gumagamit ng mga aklat. Halimbawa, ginamit niyo ang aklat na the word Catholic was first used by St. Ignatius. Nasa Biblia ba yan? Di ba nasa referensya? Ginamit natin ang pasugo nila, may kotisyon sa pasugo nila. Umiyak. Eto mga kapatid. Pasugo, Pebrero 1977, 7.7. Pasugo, February 1977. Oh. Mga researcher natin, pasugo daw. Nanawagan pa sila sa mga researchers nila. February 1997. Sige, research. Tulungan din niyo ang mga The Revealers na i-research yan kung ano ang kotisyon ng author sa pasugong yan. Ano na? Screenshot lang natin. Screenshot muna. O, sige. Ano na? O, bakit? Nag-iisip pa siguro paano nila ito lulusutan. Sagutin natin ito. Sasagutin. Talagang sasagutin ninyo. Sagutin niyo yan. Ano na? Shoutout lang natin si Dingkat Dayos. Umiiyak po sa comment section sa ating YouTube channel. Umiiyak. Huwag kayong iiyak. Huwag kayong iiyak. Sige, sagutin nyo. Pakita nyo. Ganito gawin natin, Kuya Robin. Yung si Dingkat na nanonood dyan sa ating YouTube channel,
welcome naman siyang umakyat dito. Ang totoo, Kuya Robin, nag-iimbita nga tayo ng Katoliko para makasama natin mag-create. Oh, so ano na sagot nila dyan? Anong sagot nila dyan? Nag-iisip pa. Oh, tingnan natin. Tinayo ni Cristo ay Katoliko. Malayo na po. Kaya yung ginagawa talaga ni Talibong, kung hindi niya talaga mabalikan ang katotohanan. Oh, ayan. Paano mo hindi mabalikan ang katotohanan na lantad na ang paggamit ninyo ng mga kasinungalingan. At sa mga di nakapanood ka gabi, tingnan niyo mga kapatid. Pero tatalakayin natin ito bago yung paglusob sa grupo ni pastor na kasama ni Reverend Bishop Abante. Tohanang nakasulat sa Biblia na ang iglesia na itinayo, tinawag ng mga apostol na iglesia ni Cristo. Kung hindi niya mabalikan yan, ang ginagawa niya, utay-utay na niyang binabago ang usapan. No, utay-utay na binabago. Bakit di pa nila nasagot ito? Pinakita natin. Nag-iisip pa sila. Nang naisip na nila, sabi nila, hindi naman yan tindig ng iglesia, kundi kotisyon ito, may aklat, Robert P. 5, kotisyon talaga. Ano sabi ng kotisyon si San Ignacio? 110 Anno Domini, kasama si Policarpio, sila ay mga disipulo ni San Juan. Ano sabi ko? Nakasulat yan sa inyong Pasugo Magazine. So, ano sabi ko? Ang sabi ko diyan na kung hindi alagad ni San Juan si San Ignacio, kanino? Kanino siyang alagad? Yun ang iniiwasan din niyo. Palagi kayong gumagamit ni San Ignacio, di niyo alam na may kotisyon pala kayo sa Pasugo Magazine na siya'y alagad ni San Juan Apostol. So, kung di niyo yan matanggap, nakasulat yan sa Pasugo Magazine ninyo, kotisyon yan sa isang aklat, referensya natin Pasugo. Sige nga, magpakita kayo ng aklat kung sino na alagad si San Ignacio. Yun ang malaking challenge, di ba? Okay. Sa pagkakataong ito, pasok muna natin yung pastor na pumasok sa pumunta sa kongreso sa labas, nagrarally, pastor kapwa kasama ni Congressman Abante na isang pastor sa Baptist. Pinalaman tungkol sa isang kongresista. Isa lang. At ito'y pag-uusapan natin sa konteksto ng Kristyanismo. No? Kaya meron tayong kapatiran na iba sa paniniwala. Pero ito ay isang ko sa isang kongresista. Alam niyo noong araw, si Congressman, Reverend, Pastor, meron pa yan Abante, Benny Abante, ay isa pong pastor doon po sa Santa Ana. At ako po ay paminsan-minsan ay nagsisimba sa kanilang simbahan. Sa katunayan, ako po ay naordina ng isang outreach nila doon sa Punta Santa Ana sa pamumuno po ni Pastor Sam. Now, bakit ko po binibigyan ng pansin ito? Kasi ganito yun. Simula nung 19th Congress, napansin ko na si Pastor Congressman Bishop Benny Abante na parang palaging galit. Kung magtanong siya, ay parang palaging nag-uusik. Nakakahiya po. Bakit? Sapagkat daladala po niya ang titulong pastor. Sa amin pong pamantayan, ang isa pong pastor ay hindi po dapat mag-ugaling mahalay. Yun. Number 1,
Hindi ka pwedeng kakitaan ng ugaling pagkamahalay. Simula ng 19th Congress, pinapanood ko siya. Nakakahiya ang kanyang ginagawang pag-uugali. Sinasabi ko po ito sa inyo sapagkat nais kong ipaalam na hindi po ganyan ang ugali ng mga pastor ng Ebanghelikong Kristiyano. Kami po ay mga Kristiyano doon po sa antas ng Ebangheliko. Si Pastor Benny Abante ay kabilang sa Ebanghelikong Kristiyano sa partido ng mga Baptist. At alam po ba ninyo, kaya ako'y nagtataka sa kanya, ang mga Baptist people are known to be the man of the book. Kahit itanong nyo sa kanya. Ang Baptist people are known to be the man of the book. Ibig sabihin, ang mga Baptistang tao o mananampalatayang Kristiyano ay sanay sa paghawak ng kasulatan ng Diyos. Nagtataka ako sa kanya, ano ang nangyari sa iyo? Ano ang nangyari sa iyo, Pastor Benny Abante? Hindi ba dapat ang isang pastor ay sa halip na nangungutya ng kanyang kapwa, lalong-lalo na sa ang kinukutya mong tao ay tinuturing mong hindi mananampalataya? Bakit ako nagsasalita ng ganito? Hindi ako dapat nagsasalita ng anumang bagay na masama sa aking kapatid. Pero mali ang kanyang ginagawa. Okay, bago dyan mga kapatid, hello kay kapatid Daglin to Pinio. Yes, nakapunta na ako dyan sa Lawag City, Ilocos Norte, kapatid. Regards kay Bro Nanding Pascual at Sis Abigail Pascual diyan sa Lawag at si Father, no, na exorcist diyan. Okay. Ang kanyang ginagawa. At hindi namin ito inotolerate. Ang sinasabi nga doon sa aming asosasyon sa Philippine Council of Evangelical Churches na kung saan ay meron kaming 500,000 miyembro na kung saan siya'y kabilang, bakit hindi ito dinidisiplinan? Panawagan sa PCEC kay Pastor o Bishop Pantoja kay Joel kahit ang sa akin nga ng 1 taon sa seminaryo, bakit hindi ninyo binibigyan ng disciplinary measure si Pastor Benny Abante? Bakit? Hindi ugali ng pastor na dahil sabi kasi nakita niya dito sa investigation na si Pastor Benny Abante daw nagmumura na hindi kaaya-aya bilang isang pastor. Hindi dapat ipakita ang ugaling ganyan, sabi niya sa kapwa pastor na kasama niya. Sino ng tao? Hindi ugali, inigyan ka pa naman ng titulong reverend. Nakakahiya. Nakakahiya. Pagkatapos, aaralan mo ng John 3:16 yung kausap mo na minura mo. Anong klase kang pastor? Hindi po namin tinatangkilik ang ganitong klase ng pag-uugali dahil kami bilang mga pastor, kailanman hindi kami nagmamasamang ugali sapagkat ito'y labag sa aming panuntunan. Matagal ko na pong gustong ilabas talaga ito. Dahil sa walang aksyon na ginagawa na disiplinahin ang taong ito. Dapat dinidisiplina siya ng Philippine Council of Evangelical Churches dahil nakakahiya ang kanyang ginagawa. Kitang-kita siya sa buong mundo kung paano niya hinahamak, kung paano niya pinapahiya ang isang tao. Nakakagalit. Bagamat siya'y aming kasama sa kapatiran, hindi po namin gusto ang kanyang ginagawa. Paumanhina, Pastor Benny Abante. Ako po'y dating nagsisimba sa inyong simbahan. Kami po'y taga Santa Ana. Pero, hindi ko kayang sikmurain kung paano ka manglait ng tao. Ang pastor sa pamantayan ay dapat mahinahon. Ang pastor sa pamantayan ay dapat mabait, magalang, hindi magagalitin. Hindi ka po pwedeng maging pastor kung ikaw ay magagalitin. Ito po isang pamantayan ng pagiging pastor. Ano ang nangyari sa iyo? Bakit ka nagkaganyan?
Sa mahabang panahon, ikaw ay iginagalang dahilan sa ikaw ay kagalang-galang na pastor. Ikaw ay binigyang titulo ng reverend. Pero kinain ka ng sistema ng politiko. No one can serve two masters, either you love one or hate the others. Kung ikaw ay isang pastor, hindi ka po pwedeng maging politiko sapagkat ang tuunan ng dalawang ito ay hindi pareho. Kung ikaw ay politiko, sekular ang gawain mo. At kung ikaw ay pastor, spiritual ang gawain mo. Bakit mo pinagsabay? Na ang nangyayari ngayon sa halip na ikaw ay maging spiritual, kinain ka ng sistema at mas mataas ang nangyayari sa iyo ang panuntunan mong sekular. Kung mag-ugali ka, para ka ng ugaling hindi mananampalataya. Nakagagalit, Pastor Benny Abante, ang ginagawa mo. Isa pa, sa halip na ikaw ang magturo ng kabutihan, alam mong hindi ka nanalo. Alam mong hindi ka nanalo at alam mo sa konstitusyon o sa pamantasan ng ating batas, kung hindi ka nanalo, huwag mo nang igiit ang sarili mo. At bakit mo patuloy na ginagawa? Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Meron kang komplikasyon. Meron kang mga tao na kung saan ikaw ang pastor ay meron kang mga kawan. Ano na ang nangyayari sa kanila? Ano na lang ang kanilang damdamin? Ano na lamang ang kanilang mukhang ihaharap doon sa ibang mga kasamahan na ang kanilang pastor ay nagkakalat, nawawala sa kanyang sarili. Ito po ang term namin. Kapag ang isang Kristiyano na dapat ay spiritual at siya'y namuhay ng sekular, ang tawag namin dito sa taong ito ay karnal. Isang tao na nawala sa sarili. At Pastor Benny Abante, isa kang karnal sa aking paningin. Isa kang tao o ikaw ay isang pastor na nawala sa iyong sarili. Grabe, mabigat itong akusasyon sa kapwa pastor niya. Sapagkat araw-araw kung basta merong committee hearing, nandoon ka, nagagalit. Halos lamunin mo na yung iyong kinakausap. Ganyan ba ang isang pastor? Kung kaya pinupulaan tayo ng maraming, ay merong dahilan. Pero hindi ibig sabihin dahil lang sa iyo, kaming lahat ay madadamay. Bakit hindi magsalita ang isip-isip at itakwil ka sa iyong ginagawa? O disiplinahin ka sa iyong ginagawa? Kahit ka pa kongresista, wala kaming pakialam dahil lahat tayo sa ating gawain tayo ay pare-pareho. Matatanda tayo sa iglesia at isa ang ating level kahit congressman ka man. Nakalulungkot ang nangyari sa iyo, Pastor Benny Abante. Malamang magre-rebuttal ka. Malamang sasagot ka. Sumagot ka hanggang gusto mo. Pero patuloy ang aking paninindigan hanggat hindi ka nagbabago ng iyong pag-uugali at pagtrato sa taong mga kinakausap mo. Hindi ako titigil magsalita laban sa iyo. Kung ako sa iyo, ikaw ay magpakumbaba. Alam mong ang iyong pwesto ay hindi sa iyo. Bakit mo kinukuha? Bakit mo kinukuha? Di ba ang iyong anak ay abogada at isa rin Kristiyano? Alam niya ang batas, bakit pinapayagan ka? Ano na ang nangyari? Nilamon na kayo ng sistemang sekular. Labas na sa pamantayan ng inyong pananampalataya. Ayaw kong sabihin akin sapagkat hindi ko ibinibilang na ang iyong pag-uugali ay katulad ko. Hindi po, Pastor Benny Abante. Sa susunod, makikita na naman kita, galit na galit na galit. At kung ikaw ay makipagtanong, hindi ka nagtatanong, ikaw ay nang-uuri ng tao. Tama ba yun? Sabihin nyo nga sa akin doon sa mga kapatiran na kung saan ay nakakapanood, tama ba ang pag-uugali na ginagawa ng isang congressman na tinatawag na si Pastor Benny Abante? Namumutya siya doon sa mga may proyekto ng flood control.
Hindi ba sabi ni Mayor Isko Moreno, ikaw ay mayroong mahigit na 2 bilyon na flood control project? Nasaan ang 2 bilyon na yan? Ang alam ko na naipagawa mo ay yung hanging bridge sa tawiran ng Punta Santa Ana. Hindi ko alam kung magkano ang ginastos mo doon, pero yan ay dapat mong isiwalat sapagkat yung tulay na hanging bridge na yan ay walang 2 bilyong piso. Bakit? Kita ko yan ang ginagawa. Halos mahirapan na matapos sapagkat parang kulang-kulang sa mga gamit, sa materyales. Hindi ko alam. Natapos pero naniniwala ako. Kung yun lamang at hindi mo may papaliwanag ang halagang 2 bilyong piso at yun lamang ang sasabihin mong ginamitan mo ng flood control, Pastor Benny Abante, kulang ang pera mo. Sana, sa ating paniniwala, Pastor Benny Abante, meron pang provisyon sa katulad natin pagka tayo nagkakamali. Nagtataka ako, dapat sa inyong simbahan, meron kayong mga matatanda sa iglesia na kung saan ang gawain ay tingnan kung tama ang pag-uugali ng kanilang pastor at miyembro. Nasaan ang matatanda sa inyong iglesia para sawayin ka sa iyong ugali? Nasaan? Dati-dating napakataas ng pagtingin ko sa iyo. Napakataas ng pagtingin ko sa iyo. Pero ano ang nangyari sa iyo? Bakit ka nagkaganyan? Mahalay, Pastor Benny Abante, ang pag-uugali mo. Tuwiran ko nang sasabihin sa iyo na hindi tama ang ginagawa mo. At nakakahiya dahil hindi lamang doon sa inyong simbahan na nakakakita. Ang nakakakita sa iyo ay buong mundo. Ang iyong simbahan ay international. Yan ang nakalagay sa iyong simbahan. Ibig sabihin, hindi lamang dito sa Pilipinas nakikita ang pag-uugali mo, kundi sa buong mundo. Sana, Pastor Benny Abante, baguhin mo ang iyong sistema. Kung kinakailangan mong magparaya sa iyong sarili, kung kinakailangan mong ikaw ay magpakababa at humingi ng paumanin sa mga taong pinagkasalahan mo sa pamamagitan ng iyong panunuring sa kanila, bilang kapatid at bilang pastor din, hinihimo kita na gawin mo sapagkat ito ang nararapat. Pero kung ang gagawin mo ay ako'y iyong gagantihan, welcome to the club dahil hindi rin naman ako papayag na ipagpapatuloy mo ang iyong masamang pag-uugali. Nawa, Pastor Benny Abante, hanggang hindi tayo namamatay, may pag-asa tayo, alam mo yan. So meron pang panahon para humingi ka ng paumanhin sa mga taong pinagkamalian mo. Humingi ka ng paumanhin kung kanino ka nagkulang at kung kanino ka nagkasala. Dahil Pastor Benny Abante, ganito ang ating ugali. Ganito tayo namumuhay. Tayo ay mga tao na kung saan alam mo kung ano ang ginawa ng Diyos sa atin. Lahat tayo ay may pinagdaan ng masama, subalit tayo ay pinago. At sa ating pagbabago, Pastor Benny Abante, ako'y nakikiusap sa iyo. Sa susunod na iyong pagtalakay sa komite, huwag mo namang sinuhin ang tao. Sa halip na iyong pagalitan, ay iyo siyang payuhan. Tatandaan mo na ang pandinig sa Senado, sa Kongreso o sa Senado, ito ay in aid of legislation. Huwag mong kalilimutan, ang dahilan kung bakit kayo nagtitipon ay in aid of legislation. Hindi kinakailangan lumabas ang tama at totoo sa in aid of legislation dahil ang titingnan nyo lamang kung ang kanilang ginagawa ay meron ng batas. At kung meron ng batas at ito'y mali at kulang, ang gagawin nyo lang ay mag-amyenda nito. At kung wala pa namang batas sa ganitong klaseng bagay na kanilang ginagawa, ang gagawin ninyo ay gumawa ng batas. Pero hindi para mahiyain ang mga tao na kung saan ay kinukuha nyo bilang resource person. Bakit ka kukuha ng isang tao para kunan mo ng informasyon?
pagkatapos iyong hihiyain. Pastor ka, di ba? Bakit mo ginagawa yan? Mali, di ba? Ano kaya kung sa'yo gawin yung ginagawa mo sa iba? Hindi ba? Alam mo kung ano ang sinasabi. Gawin mo sa iba ang gusto mong gawin sa iyong sarili. Gusto mo bang sinisino ka? Hindi nga eh. Nagagalit ka agad eh. Sa kaunting bagay na masabi patungkol sa'yo, nagwawala ka na agad eh. Hindi ito tamang pag-uugali, Pastor Benny Abante. Again, I appeal to you. Marami kang natisod. Marami kang pinagkasalahan sa aminin mo at sa hindi. Isa lamang ang tama mong gawin. Ang ipinapayo ko sa iyo, magpahinuhod ka sa mga taong pinagkasalahan mo. Ito ang ating pag-uugali. Hindi tayo nag-uugaling mahalay, Pastor Benny Abante. Wala sa bokabularyo nating mga pastor ang maghalay ng ugali. Tayo ay pamantayan sa ating simbahan, tayo ang tinitingala ng mga miyembro at tinitingnan nila kung paano tayo lumalakad. Sa iyong simbahan, paano ang lakad ng mga miyembro mo na nakikita na wala kang ginagawa. Minsan nakita ko galit na galit ka eh. Bakit mo ginagawa yan? Kung hindi mo kaya ang pigilin ang iyong sarili, huwag ka na lang umatin. Huwag ka na lang sumama. Sa halip, manahimik ka na lamang kung hindi mo kayang pigilin ang sarili mo. Dahil marami kaming nadadamay sa ginagawa mo. Sana, hindi ko alam kung ano magiging reaction mo. Sapagkat wala pa sigurong tao na sumaway sa'yo. Wala. Dahil kung merong sumaway sa'yo, noong una siguro nagbago ka na. At palagay ko, ito ang unang pagkakataon na sinasaway ka. At hindi ako nangingiming sawayin ka, Pastor Benny Abante, sapagkat alam mo na hindi tama ang iyong ginagawa. Ipaglaban mo man ang iyong paninindigan, mali at mali at mali ka pa rin, kahit anong gawin mo. Ang tamang gagawin mo, Pastor Benny Abante, ay magpakumbaba katulad ng ipinapangaral mo. Gawin mo ito sa iyong sarili. At kapag ginawa mo yan, Pastor Benny Abante, ako'y magpapasalamat sa iyo. Alam mo yan, kung ano ang bunga ng pagkababa, alam mo kung ano ang bunga ng nagpapaumanhin. Yan ay palagi mong itinuturo sa iyong simbahan. Pakiusap ko, gawin mo naman sa iyong sarili. Salamat po. Yan ang kasama niyang pastor sa Baptist. Nagsagawa ng rally. Okay? Ngayon, tingnan natin ang sagot ni Pastor. Reverend daw siya. Reverend Bishop. Okay? Balikan natin yung The Revealers. Reveal na reveal at darang na-reveal talaga ang mga kasinungalingan nitong mga minions ni Manalo. Eto, tuloy natin. Humingi sila ng tulong ng researcher nila dahil ginamit ang pasugo Pebrero 1977, page 7. Kaya talibong, huwag mo kaming dayain. Sila ang nandaya. Sila ang nandaya. Sasabihin, huwag mo kaming dayain. Sino bang nandaya? Di ba kayo? Ano yon? Na paraang nandaya sila. Di ba? Nabisto na? Alimbawa, eto, ibalik muna natin. Mahirap tanggapin ba ito? Eto padaraya nila, Kaya nito alamin natin, Kuya Robin, paano po ba inamin ng Iglesia Katolika na yung pangalan nila, pangalan ng simbahan nilang Iglesia Katolika, Apostolika Romana, ay hindi po galing sa Panginoong Jesucristo? At ano po ang kanilang pagmamatuwid tungkol sa bagay na yan? Basahin po natin, yan yung aklat na pinapakita po ninyo na pinamagatang ang Iglesia ni Cristo at iba't ibang sektang protestante, na yan po ay sinulat ni Juan Trinidad, na isang paring Hiswita. Sa pahina 25, ganito pong mababasa natin. Hindi galing kay Jesus
ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Tanggap po kaya yan ng mga kaibigan nating Katoliko nakikinig, lalo na mga CFD, na inamin mismo ng kanilang pare na hindi galing kay Jesus yung pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana na siyang pangalan ng simbahang kinagbibilangan nila ngayon. Kaya talagang hindi po Kristyano sa pangalan pa lang yung Iglesia Katolika. Yan, nabuking sila diyan. Inamin daw ng pare, o di ba isang malaking kasinungalingan? Bakit? Ito ang nakasulat sa aklat, mga kapatid. Ansitin niyo ha? Ang nakasulat sa aklat. Ganito ang modus ng INC. Oh. Ito sa pahina 83 yung ginamit nila, pero simulan natin sa 82. Oh. Dito mga kapatid, sandali ha. Pakita natin ang aklat na ginagamit nila sa mga ngaral ng although itong grupong ito hindi opisyal sa INC kasi nagtatago, pero pagbigyan na din natin. Dahil yung estilo ng kanilang mga ministro kasi, yon ang ginagamit nila. Pahina, ito pala, pahina 24, pahina 25 yung unang ginagamit nila. Ito ang mabasa kasi mga kapatid sa naturang pahina. Pansinin ninyo. Diyan na paraan, dinaya ng mga ngaral dahil inaamin daw umano mga ngaral sa iglesia ni Manalo. Pahina 24, kaya nga ang dalawang ang dalawang pinaka malaking dahilan ng mga guro ng Iglesia ni Cristo laban sa Iglesia Katolika Romana ay nauwi sa ang una, hindi galing kay Jesus ang pangalang Papa. Pangalawa, ito na, hindi galing kay Jesus ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ngunit, gaya ng sabi nga English, eros by any other name will be sweet still. Hindi ang pangalan ang dapat pagtalunan, kundi ang katotohanan. Galing kay Jesus ang tungkulin ng Papa. Galing kay Jesus. Tinatag ni Jesus ang iglesia na ngayon tinatawag na Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yan mga kapatid, ang mabasa diyan na minagic nila. Diba? Okay. Tuloy natin ang The Revealers. Mag-upload ka ng isang consistent na mga pagpapahayag para depensahan ang inventong ginawa ni Ignacio sa iglesia ninyo. O na, ikumpara si Saint Ignacio kay Felix Manalo. Ang layo. Si Saint Ignacio, batay sa naipakita nila sa Pasugo Magazine, Pebrero 1977, page 7, alagad ni San Juan Apostol. Si Manalo, kumpara, galing sa iba't ibang sekta, pumasok pa sa grupo na nagtungo sa bundok Banahaw, nasa Pasugo Magazine nila. Umanib pa bago nagtatag ng kanyang sarili. O ikumpara si Manalo. Walang pagkakaiba kay Kibuloy.
Self-proclaim. Okay, tuloy natin. Oh, tawang-tawa sila. Walang pagkakaiba kay Kibuloy. Si Felix Manalo. Ayun, no? The author of What Think Ye of Christ? Tindi. Matindi daw, matindi. Nasa pasugo din yun yan. Oh. Of Christ are heretics. After New Testament times, many heretics arose who denied the doctrine of the deity of Christ. These false teachers were denounced by believers like Ignatius, 110, Anno Domini, and Polycarp, who were followers of... Pansinin po ninyo yung konklusyon niya ha, matapos basahin yung pasugo. Pansinin po ninyo yung kanyang konklusyon. The Apostle John. Nakasulat pala sa kanilang pasugo magazine. Oh, kita nyo? Nakasulat. Oh, nakasulat. Talagang nasulat yan sa pasugo. Ginawa niyong kotisyon. Di ba? Pinicturean ba yun? Nakasulat yun. So ano ang palusot nila dito? Tutol ba tayo? Kuya Midan, tutol ba tayo na nakasulat yun sa pasugo? Hindi po. Oh, so hindi sila tutol na nakasulat sa pasugo. Kaya, tinalakay natin yan. Kung nakasulat sa inyong pasugo na si San Ignacio ay alagad ni San Juan Apostol. At kung tutulan ninyo ang nakasulat sa iyong pasugo, aber, kanino siyang alagad at sa nag-chat GPT sila. Sige na, i-chat GPT niyo yan. Kanino siyang alagad kung hindi siya alagad ni San Juan Apostol? Yan naman ang pahayag ko, di ba? Pero yung konklusyon niya, sa terminong nakasulat pala, ipinagpapalagay niya, stand natin yun. Diyan siya nagkakamali. O sige, palagay natin, hindi talaga ninyo matanggap yung kotisyon na yan. Nasa kotisyon na binasa, siya'y alagad ni San Juan Apostol. Sige nga, challenge natin nila mga kapatid. Kung si San Ignacio ay hindi alagad ni San Juan Apostol, kanino siyang alagad? Nasa pasugo nila yan, nakasulat. Oh, so ano bang lusot nila? Sabi na, tutol ba tayo na nakasulat? Hindi tayo tutol. Pero hindi natin yan tindig. O sige, hindi nyo tindig. Pero kinokot ninyo, pinakita ninyo si San Ignacio ay alagad ni San Juan Apostol. Kaya, ito ang challenge natin. Kung tutol kayo na ang simbahan Katoliko, di ba sinabi natin, hindi tatag ng ating Panginoon Kristo, sino? Yon, paiba-iba ang kanilang pahayag diyan kung sino ang nagtatag. Kaya, challenge natin, nakasulat sa pasugo ninyo kahit sinabi niyong hindi tindig. Si San Ignacio ay alagad ni San Juan Apostol. Kung hindi nyo yan matanggap dahil hindi ninyo tindig, kaninong alagad at anong mabasa na referensya na si San Ignacio ay hindi alagad ni San Juan? Wala kayong mabasa niyan. Okay, tuloy natin. Engot, Engot sumagot ng mga context pagka ang pag-uusapan. Oh, so ingot talaga, no? Pag-uusapan ang nasa pasugo magazine nila, yun. Ingot talaga. Hirap ba? Mahirap ba talaga sagutin ang nasa pasugo ninyo? Ay gustong-gustong makabawi. So, nakabawi ba ang Iglesyang Tatag ni Felix Manalo sa palaging pag-expose natin mga kapatid? Hindi. Mas lalong nadidiin. Saka ang usapan dito, Kuya Robin, pangalan ng Iglesyang Tayo ni Kristo. Yes, pangalan ng Iglesyang Tayo ng ating Panginoon Kristo. At ang usapan natin
kung tingnan natin ang inyong SIC registration, ang sabi, nagtayo sa Iglesia ni Cristo 1914, Punta Santa Ana, si Felix Manalo. Ano ang sabi sa isang Pasugo magazine pa? Ano ang katibayan na ang Iglesia ay walang kaugnayan sa mga apostol? Dahil ito ay nakarehistro sa Securities and Exchange Commission. Ito ang katibayan. Di nyo ba yan alam? Na ginamit niyong katibayan para palitawin na walang kaugnayan sa mga apostol dahil may rehistrasyon, SIC registration. Ginamit niyo yan sa ibang sikta. Nasa Pasugo Magazine yan. Nauna natin ginamit yan, mga kapatid. Kaya, ang tanong, narehistro sila. Sino ang nagrehistro? Sino ang founder? Si Felix Manalo. Kaya, yung tinatawag na game name deception ng INC, hindi maaring tunay na kayo dahil sa pangalan lang. Dahil tatag lang kayo ng tao na si Felix Manalo. Okay, tuloy natin. Hindi ang ipinag-uusapan dito si Ignacio o si Polycarp. Hindi yun ang pinag-uusapan. Hindi daw umano ang pinag-uusapan si Ignacio o si Felix. Nakatawa talaga tayo itong mga kaanib ni Manalo. Pag maipit sa kanilang Pasugo Magazine, hindi naman pinag-usapan dito si San Ignacio, si Ignacio o si Felix. Bakit? Dahil iniiwasan ninyo ang katotohanan. Palaging ginagamit ninyo si San Ignacio. Pero nang nalantad natin, nasa kotisyon ng kanilang Pasugo, kaninong alagad si San Ignacio? Alagad siya ni San Juan Apostol. O hindi daw kanilang tindig. O sige, kung di yun inyong tindig, kaninong alagad siya kung di siya alagad ni San Juan? Ano sabi? Hindi naman si Ignacio ang pinag-usapan dito. Hindi naman si Manalo. Abay, iniiwasan talaga nila ang katotohanan. Kaya mga kapatid na Katoliko na natangay sa ganitong uri modus ng Iglesia ni Cristo, so natatag ni Felix Manalo, sana huwag niyong damdamin itong pagsagot natin. Magiging gabay sana ito sa pagsaliksik ninyo. Saan at ano ang pipiliin ninyo na iglesia? Yung iglesyang tatag lamang ng tao, na pirated na iglesia ni Cristo, o ang tunay na iglesia ni Cristo na walang iba? Sila mismo ang nagsabi. Ang Iglesia Katolika ay siyang tunay na iglesia ni Cristo. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, itong inyong lingkod. Itutuloy pa natin itong mga revealers, mga kapatid. Reveal, pero sila mismo ang na-reveal sa kanilang sariling kasinungalingan. Maraming salamat. Hanggang sa muli.